Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like and pakishare na rin po and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. No? For our announcement, i-try nyo po itong New Year, meron ho tayong anti-aging soap. So, for more beautiful and younger skin. Siyempre ho, yung face natin ng inihaharap ho natin sa tao, dapat po yan presentable. So, anti-aging, meaning medyo nakakabanat ho yan ng skin. No? For our promo, dapat ho ito ay close na but due to public demand, marami pa hong nagte-text at marami pa hong tumatawag. Ini-extend po namin ang promo, kaya lang ho ay hindi namin alam kung hanggang kailan. Pwede hong 1 week, 2 weeks, 1 month. No? Hanggat marami pa hong humihiling, hindi na ho pamasko kung di para ho masaya ang ating New Year. And salubungin ho natin ang 2024 nang tayo po ay in good health. And so open pa rin ho, makiagaw na po kayo at magpalista na po. Libre pa rin ho ang check-up. Wala pong bayad ang konsulta. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. May free and urine testing pa rin ho and colon cleanse for your referral. And malaki pa rin ho ang discount ng promo package ng ating detox, blood cleansing with or without vector scan. But if I were you, choose the one with vector scan. Ang dami hong benefits ng vector scan. So it can detect diseases before the onset of symptoms. No? So nauuna ho siya bago yung mga simptomas. So maganda ho kasi nape-prevent ho natin yung sakit na tumuloy pa. Ano? And lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, makikita ho kasi natin kung yung tatlong root cause ng cancer ay nasa vector scan, so meaning the patient is candidate for cancer. May time pa ho tayo para alisin yung root cause at hindi ho matuloy yung cancer. Siyempre ho, pag lahi-lahi po, malaki ang tendency na meron din ho yung kapamilya. And so may mga lahi ho ng stroke, heart attack, hypertension, high cholesterol. Ahead of time, makikita na ho natin kung barado na ang circulation sa puso at sa brain. So maiiwasan ho natin yung ma-heart attack and ma-stroke. Yung may mga diabetes wala pa kayong diabetes, sasabihin na ho sa atin ng vector scan if you are papunta hong diabetes. So, siyempre magka-cut down na kayo sa sugar and all forms of sugary foods. Ang vector scan ho, ang kaibahan niya ho sa ating mga lab test, nakaka-detect ho yan ng mga mikrobyo, bacteria, virus, fungus, protozoans, and parasites, and even eggs of parasite. And lahat ho ng chemicals na naipon natin inside the body since birth, and all the allergens, lalabas ho lahat yan. And ang maganda ho doon, ang result is not subjective. Hindi ho ako o hindi sa palagay ko. Kung hindi ho, may reading na ho talagang lalabas. Machine ho ang nagbasa, ipaliliwanag ko lamang po sa inyo.
Hindi ho katulad ng mga ibang test na mababa ho ang accuracy, no? So yung mga nagpunta na sa ibang alternative na ulitin mo yung test, uminom ka lang ng maraming tubig, iba na ho ang result. Ito ho hindi. Kahit uminom ka ng tubig, still your result, yun pa rin ho talaga, no? So kaya mag-iingat din ho kayo sa mga ganyang test kasi sometimes yung accuracy mababa ho, no? Yung high dose vitamin C po, which is isa ho yan sa blood cleansing natin na naka-promo. So tapos na ho yung ating promo sa laser, so high dose vitamin C na ho tayo. Unlike yung low dose vitamin C na tagpa 500 mg capsule na iniinom natin, yun ho nagsiserve lamang as vitamins and antioxidants. But pagka ho itong high dose, kailan nyo ho ba masasabing high dose? At least 10,000 mg hanggang 25,000 mg. At ito ho ay injectable form. Nagkakaroon ho kasi siya ng added benefits tulad ng antimicrobial property. Nagkakaroon ho siya ng antiviral, antibacterial, antiprotozoal, antifungal, and anti-parasite effect. Bukod ho doon, nagkakaroon din ho ito ng anti-cancer effect. At yung mga nagkikimo ho and radiation, makatutulong ho ito mag-alleviate ng symptoms ng yung nasusuka, yung panghihina, yung pagkalagas ho ng buhok, no? So, at hindi ho ito makakakontra sa effect ng chemo drugs, no? Ginagamit na rin ho ito sa US, sa iba-ibang state sa US sa hospital, no? Kaya take advantage, i-prepaid nyo na ho kasi, no? Para kahit wala pa kayong time ay pwede nyo hong magamit later. And this is transferable, so pwede nyo hong pangregalo sa inyong magulang, anak, mahal sa buhay, at sa inyong mga kaibigan. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa glaucoma. Okay, na-discuss na ho natin yung tungkol sa cataract. So ang cataract ho, isa sa pinaka-common na eye disease, no? Halos lahat ho ng tao pagtanda more or less kandidato for glaucoma. For cataract. Yun ho ang problema sa lens ng mata. Ang glaucoma ho, saan ang problema? Sa optic nerve. The nerve that is supplying the eyes. And alin ho ang mas kakabulag? Mas nakakabulag ho ang glaucoma. Kailangan ho medyo alam ninyo yung simptomas or magpa-vector scan ho kayo para wala pa ho kayong simptomas, mawawarningan na ho kayo ng vector scan. Kasi nga ho, nakakabulag ang glaucoma pagka ho napabayaan. So ang glaucoma ho is a group of eye conditions that damage the optic nerve and often due to increased intraocular pressure. So masikip po yung pressure inside the eyes at it can lead to vision loss. Ayan ho, pwede kayong mabulag. If untreated, blindness. Meron hong several types of glaucoma, but ang two main categories ay yun hong open angle and angle closure glaucoma. Yung open angle ho, ang more common. Nagde-develop po ito gradually, hindi ho abrupt, hindi acute. While ang angle closure glaucoma, mas less common ho ito, mas bihira, but mas acute naman ho, bigla. Ang difference po, sa open angle, which is the most common type, yung drainage angle between the cornea and the iris remains open. So nakabukas pa ho yung drainage angle. But yung trabecular meshwork, which is responsible for draining fluid, becomes less efficient over time. So naglilid ho ito sa increased intracranial pressure. Kumbaga ho, para maintindihan nyo ng mabilis, high blood ho ito sa mata. So ganun po. And yung angle closure glaucoma, dito ho, yung drainage angle, black ho talaga or narrowed. Kaya ito ho ay mas bigla, mas sudden ang increase sa intraocular pressure.
At ito ho ay isang medical emergency. Kailangan ho ng prompt attention. Pareho ho yan, open and close angle, they result in optic nerve damage and vision loss if not detected and managed early. Risk factor, syempre ho age. The risk of glaucoma increases with age, especially after the age of 60. Sa family history, syempre ho, yung may mga family history ng glaucoma, medyo mana-mana din po yan. Sa race, may certain ethnic group po, such as African American, have a higher risk of developing certain types of glaucoma. African American po. Medical conditions, ay siyempre ho, nangunguna si diabetes and high blood pressure and sakit sa puso. They can be associated with an increased risk of glaucoma. Eye conditions, yung mga injuries ho, nakaka-increase din ho yan ng trauma or injuries sa mata. And high intraocular pressure, syempre ho, elevated pressure within the eye, is a significant risk factor for glaucoma. Isang importante pa ho, dapat yung blood pressure ho ninyo also should be controlled. Why? Kasi ho, itong mga ugat natin papuntang mata, mga small arteries po ito eh. So, ibig sabihin, kung high blood kayo doon sa malalaking ugat, how much more yung maliliit? Paano nyo magagamot ang glaucoma if yung blood pressure po ninyo all over the body is high? So, number one, bago nyo magamot ang glaucoma, your blood pressure should be controlled. At ang nangyayari ho sa may glaucoma, alin hong sight ang nawawala? Yung peripheral vision, gradual loss ng peripheral vision. Kadalasan ho unnoticed until late stages. Yung paningin ho ninyo sa tagiliran. Di ho ba kahit nakatingin tayo sa harap, nakikita ho natin pag may dumaan sa kaliwa or sa kanan. That is our peripheral vision. And may test po dyan, peripheral vision test. Pagka ho nag-positive kayo dyan, candidate ho for glaucoma. Another is a blurred or hazy vision, especially ho pag later stage. Nakakakita rin ho ito ng mga halos around lights. Para hong halo, alam niyo yung halo, parang may bilog sa gilid. Particularly sa evening, sa gabi ho kadalasan pag glaucoma. And severe eye pain. Ito ho ang klase ng eye disease o eye problem na masakit ho ang mata. In the case of acute angle closure glaucoma. And yung iba ho, naghe-headache and nausea accompanied by severe eye pain. And kadalasan ho, stony hard ang mata. Matigas ho, kasi nga ho, mataas yung pressure. Tapos ho, masakit. O, syempre ho, damay-damay na ho, pati ulo, sasakit na. And naduduwal po. Kasi nga mataas ho yung pressure sa mata. Ang mata ho ay nasaan? Nasa head natin. Pagka ho mataas ang pressure sa head, magiging nauseated po kayo. Ang open angle glaucoma, dahan-dahan. Angle closure, again, sudden and acute. Meron pa rin hong ibang glaucoma such as normal tension glaucoma. May damage ho ang optic nerve despite the normal intraocular pressure. So, kaya nga ho normal tension. May glaucoma pero normal yung intraocular pressure. Secondary glaucoma resulting from other eye conditions or disease. So para bang kumalat lang sa mata. Of course, diagnosis, mine-measure ho ang intraocular pressure ng mata and visual field test. Yun nga hong tinitignan kung may problema ho kayo sa peripheral vision. And of course, optic nerve imaging. Kadalasan hong treatment, eye drops para ho ibaba yung intraocular pressure. Meron din hong oral medication. And kadalasan ho marami nang nile-laser ngayon para ho i-improve yung drainage. Yun ho kung ang glaucoma ninyo close angle kasi ho yung drainage angle ang may problema. Surgery para ho sa mga advanced cases. Siyempre ho, ang prevention, lalo na ho kung alam ninyo na may lahi ho kayo ng glaucoma. Regular eye examination, especially if you have
risk factor. Early detection, of course, is very important to prevent vision loss. And sabi ko nga sa inyo, magpa-vector scan ho kayo, no? So kasi ho sa vector scan, lahatan na ho from head to toe. Unlike pag nagpa-eye exam ho kasi kayo, pa-measure kayo ng intraocular pressure, mata lang ho yun ang ipupunta ninyo. Sa management ho, lifelong monitoring and treatment to control intraocular pressure. So, wala ho talagang cure. Kung hindi, habang buhay hong imo-monitor ninyo, para rin hong BP. Habang buhay minomonitor, BP sa mata ho ito and or high blood sa mata. At yung treatment ho is just to control. Hindi ho talaga cure. Pag hininto ninyo yung gamot, tataas ho uli yung intraocular pressure, yung pressure ho sa mata. And kailangan ho ang compliance with the prescribed medication and regular follow-up, syempre ho, with the eye care professional. Progression, open angle ho, progresses slowly. And minsan nga ho, sabi nga hindi ho noticeable ang symptoms. Kaya kailangan pa rin ho ang regular eye exam o check-up, lalo na ho kung may risk factor kayo and may family history kayo. Yung optic nerve, basta ho nakitaan nyo ng optic nerve damage, hallmark po yun ng glaucoma. And yung optic nerve ho kasi, that is the nerve supplying the eyes, responsible po yan for transmitting visual information to the brain. So yung nasagap hong, yung nakita, yun ho ang maghahatid sa brain at ibabalik ho para malaman natin ano yung nakita. Ganun ho ang pagsasend ng signal. Pero yan ho split second lang po yan, no? Ganun ho kagaling ang ginawa ng Diyos sa ating katawan, no? So kaya ho yung mga nerves optic nerve ho ito, 'di ba? Nerve, no? Ganun ho kabilis para ma-sense natin ano ba yung nakita natin, madilim ba o maliwanag. And of course, healthy lifestyle is always included, regular exercise, diet ho rich in antioxidant. So saan ho ba merong antioxidant? Gulay at prutas. Pag nag-green leafy vegetable ho kayo, ano nyo na ho lahat yan? Sapul ho lahat ng sustansya. Particularly, damihan nyo ho ang yellow and orange fruits and vegetable, especially carrots and squash, no? Kasi ho, marami siyang lutein and zeaxanthin, no? Which is sustansya ho yan sa mata. Sa global impact ho, of course, glaucoma is a leading cause of irreversible blindness worldwide. So, yan ho ang number 1 na nakabubulag ho sa buong mundo sa tao. Quality of life. So, glaucoma management aims not only, hindi lang ho para i-preserve yung ating vision, but also to enhance the overall quality of life for individuals living with the condition. Hindi lang ho yung basta makakita lang. Kung hindi, gusto ho nating ibigay nagagawa ng normal na taong walang glaucoma, maranasan din ho ng taong may glaucoma. Ulitin ho natin ang symptoms: sudden and severe eye pain, blurred or hazy vision, halos around lights, at headache po and nausea. Ang mechanism ho of glaucoma, yung drainage angle between the cornea and the iris becomes black. Nababarahan ho. So, syempre ho, kung saan yung drainage, doon ho talaga dapat lalabas. Nagkakaroon ho ng rapid increase. Tataas ho yung pressure sa mata. And mas common ho ito sa taong may hyperopia or farsightedness at sa may edad. No? Although mas marami ho ang nearsighted, di ho ba? Of course, immediate medical intervention is needed para ho siyempre ho nakakabulag ito kailangan hong agad-agaran po gawan ng paraan. Prevention, ginagamit na ho ngayon ang prophylactic laser treatment for individuals na at risk of angle closure. Kasi ho itong angle closure, siya ho yung bigla, acute. Yun na nga ho, mismo sa
sa drainage angle ang problema. Sarado ho talaga, nag-narrow or block talaga. Pupillary block, isa rin ho ang cause ng pupillary block wherein yung iris ho nag-obstruct sa normal flow ng fluid in the eyes, leading to a sudden increase in pressure. So, kumbaga ho, hindi ho doon sa drainage angle kung hindi yung iris ho ang nag-obstruct sa normal flow ng fluid sa mata. Pero ang resulta ho, increase pa rin sa pressure. Now, ang masasabi ko po is treatable naman ho if detected early. So, kaya lang ho, di ba sabi natin at first, hindi ho noticeable yung symptoms. Kaya ho, habang free ang ating check-up at naka-promo ho ang ating vector scan sa package, so i-avail nyo na po kung gusto ninyong malaman o may lahi kayo ng glaucoma because nakabubulag po talaga siya. Early detection, maisesave po na imbis na mabulag kayo, maisesave nyo ho ang mata ninyo. No? So, yan ho ang gawin ninyong New Year's resolution itong 2024, Ivy. Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 1724, nahihirapan na ako sa nararamdaman ko, Dok. Palaging sumasakit ang ugat ng ulo at balikat ko, Dok. Ano pong gagawin ko? Ugat ng ulo. Palagay ko ho baka mina-migraine kayo. Kasi ho ang migraine, pag pinisil ninyo yung ugat ninyo, pupulso ho. So throbbing pain. Kaya ang akala ninyo yung ugat ang sumasakit sa ulo. Then yung sakit nyo ho sa balikat, i-rule out ho natin kung wala kayong walking pneumonia. Kasi minsan ang turo ng pasyente sa pain sa likod, pagka dito sa upper, sa medyo itaas, kala nila balikat pa yan. Pero upper part na ho yan ng lung field ng tao. So, ang pinakakalat po kasi ngayon is walking pneumonia. Ngayon pa lamang ho nagkakaroon ng awareness sa walking pneumonia. Ang tagal-tagal na ho namin sinasabi yan, na marami ho ang may pulmonya, may crackles ang likod, pag inoscultate, wala hong symptoms. O kung meron man ho, napaka-mild lang po. Kaya hindi akalain ng pasyente may pulmonya siya. Actually ho, mas madali yung gamutin dapat. Kaya lang ang nangyayari ho, malala na ho ang pasyente bago ho tumakbo sa doktor. Kasi nga ho, walang nararamdaman. Kesa ho, isipin nating frozen shoulder yan, mas marami ho at mas uso ngayon ang walking pneumonia. Pero actually matagal na ho yan since COVID times, after COVID, even until now. Nakakakita ho kami o nakaka-handle ho kami ng pasyente almost every day, even until now. So ngayon pa lamang ho nagkakaroon ng awareness. Palista ka sa clinic para ma-check up kita. So walang tayong oras. So mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Samantalahin nyo po na nag-extend po kami ng promo, magpalista na po kayo, very limited na lamang po ang ating extension time and daig ho ng maagap ang masipag, so nandiyan pa rin ho ang free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleanse sa inyong referral, yung promo package po ng detox, blood cleansing with or without vector scan,
And yung high dose vitamin C po natin ang nakapromo sa ating blood cleansing. So pwede nyo na hong i-prepaid yan, bayaran na ho para hindi na kayo mapagsarhan kahit wala pa kayong time, and use it later, and transferable po ito. So pwede nyong pangregalo. Magpalista na po sa ating extension. Limited na lamang po ang ating time. Paki-like, share, and subscribe po. Type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat.